So, good morning guys. Huwag niyo nang pansinin yung aking buhok na buhol-buhol dahil hindi pa nga ako naliligo. At saka ang sakit ng ulo ko pag nagsusuklay ako. So, nakapanganak na nga ako guys. So, yung previous vlog ko ay nagpapak lang ako ng gamit sa hospital. So, ngayon nakapanganak na ako guys and then nakauwi na kami. So, bali ikukwento ko na lang guys yung nangyari dahil hindi kami nakapag-video ni Mr. Pero sana ang plano ay mag-video siya pero hindi niya nakaya kasi nga ay sobrang naawa siya sa akin sa pagle-labor ko dahil para ako mamamatay. So, nung nakaschedule ako, nung araw ng September 4 guys, na araw ng schedule sana ng aking inducement, ay hindi na ako in-induce. Kasi nga, nung in-scan nila, ay may contraction na yung tiyan ko, which is sabi nila ay good. So, pero hindi siya ganun kasakit. Alam niyo yung tolerable pa rin siya. Hindi katulad sa normal labor na masakit talaga, or sa bagay case to case basis din naman kasi talaga. Meron kasi nagle-labor din na hindi masyadong masakit yung tiyan. So kung matatandaan nyo guys, ang pagkakasabi ko pa doon sa aking huling last vlog ay hindi ako CS, ayoko mag-CS, madodoble-doble ang sakit, ganyan, kasi may nag-deliver na, tapos isi-CS, tapos syempre may ano pa yun, recovery period, ganyan. So yun yung nangyari sa akin. Nag-labor muna ako ng halos mamatay-matay, tapos saka ako na emergency CS. So sabi ko kay Mr. na hindi ko na kaya, ako ay nag-totally blackout na, and then wala na akong makita, and then wala na rin akong marinig. Then si Mr. nagpanic na, tumawag na rin ng mga doktor, ganyan. Kasi sabi niya, bago ko sabihin yun ay nanginginig na daw yung buong katawan ko, which is hindi ko na alam na kung nanginginig nga ako. So sabi ko nga sa kanya na parang mamamatay na ako, hindi ko na kaya, ganyan. Kaya, wala yung midwife nun, parang lumabas siya kasi may ire-request yata siya sa doktor na gamot na ituturok sa akin para painkiller or ganyan, para maging painless. Pero hindi ko kaya guys, sobrang sakit niya. Hindi ko alam kung naturukan pa ba ako nun. Kasi ang huling natandaan ko na lang ay isi-CS na nga nila ako. Marami na silang sinasabi kung ano yung mga procedure na gagawin, which is, ang narinig ko na lang talaga, ang pinaka natandaan ko ay masi-CS na nga ako, which is, okay lang naman dahil hindi ko na rin talaga kaya. So habang nandun sila, ini-explain muna nila yung mga procedure, ganyan. So nung dinala na ako sa operating room, alam nyo ba na humihilab pa rin yung tiyan ko, sobrang sakit ng balakang ko, ganyan. Pero sabi nila, kailangan kong tiisin kasi nga tuturukan na ako ng anesthesia sa likod. So, tiniis ko talaga siya. Then, conscious nga ako nung ako ay sini-CS. And then, si Mr. nga ay inalok pa kung gusto niyang magputol ng cord. Sabi ni Mr. hindi lang kasi hawak-hawak ko nga siya. Kasi conscious naman ako noon. Pero yung katawan ko talaga ay nanginginig. Sobra, hindi talaga siya mapigilan. So, habang sini-CS nga ako guys, pala ay may mga picture si Mr. kasi merong staff na nagtanong sa kanya kung gusto daw ba ng mga picture, ganyan. So, syempre si Mr. ay pumayag naman. Kaya may mga pictures kami nung ako ay sini-S at nung paglabas ni baby. So, i-flash ko na lang yon sa dulo. Ang aming baby pala ay nasa taas. So, tulog siya dahil siya ay puyat na puyat kagabi. Hindi siya nagpatulog. Unlike ng mga previous night na hindi naman siya nagliligalig, pero kagabi talaga ay hindi siya masyadong natulog, as in. Dito pala sa UK, bago ako manganak ay may home visit. So, ng midwife. And then, pagkapanganak ay may home visit ulit. So, pag uwi namin, may midwife na nag-visit, ganyan, dinalaw kami, tinignan si baby. Alam niyo ba guys, na pati ang kwarto ay tinitignan nila. So, umakyat pa yung midwife sa taas, tinignan kung saan natutulog si baby. And then, dito pala sa UK, bawal na itabi ang baby kasama ng parents sa isang higaan. So, bawal na bawal yun. And then, kahit nung lumabas kami sa hospital, ay pati yung car seat chinek nila. So, dahil ako, kinuberan ko pa yung car seat bago higaan ni baby, ay tinanggal nila yung blanket, tapos si baby lang yung inupo nila. And then, inayos pa nila yung seatbelt at sobrang higpit, as in, yung pagkaka-seatbelt. So, dito ay sobrang priority yung safety talaga ng baby. So, after 10 days, meron ulit akong home visit. Patanggalin na yata yung plaster sa tiyan ko. At
Tsaka may nakakabit ngayon na parang maliit na machine. Pang suction daw yun ng hangin sa loob para hindi magka-infection, ganyan. At saka dito pala, ang ginagamit na sinulid ay nade-dissolve. Internal lang kasi alam ko na nade-dissolve yung sa loob na tahi. Pero pati pala yung labas ay ganon, nade-dissolve na rin. So, hindi ko alam yun. So, bukod pa sa 10 days, bukod pa na after 10 days na visit ko ng midwife, ay meron pa ulit mga darating na home visit. And then, yung sa sugar ko nga pala, hindi na ako nag-glucose test. Hindi na daw kailangan yun. But, after 3 months, ay kailangan ko ulit magpa-check. Pero, meron pa rin akong itinuturok sa tiyan ko for 10 days simula nung pagka-uwi namin. Yun naman ay para sa aking sugat. Para daw hindi mag-blood clot sa loob. So, maya-maya magtuturok na naman ako noon dahil si Mr. ay umalis. Kahit takot ako magturok mag-isa. So, yun, tinuturok naman siya malapit sa may pusod or medyo baba doon. Ang aming baby Michaela ay nasa taas. Hindi ko muna siya sinama sa vlog. Pero yung mga picture niya, ay isasama ko na lang sa dulo ng video na to. So, yun lang muna guys, dahil ako ay medyo in pain pa. Ang sakit ng balakang ko, grabe. Sabi ko nga kay Mr., parang kailangan ko ng traditional massage. Alam niyo yung pagkapanganak dyan sa atin sa Pinas ay minamassage pa yung balakang, diba? At saka yung buong katawan para ma-settle. So, parang kailangan ko lang. Sobrang sakit kasi talaga ng balakang ko. And then, yung sugat ko nga ay kumikirot pa. Lalo na pag yung biglaang galaw or move, sobrang sakit niya. Lalo na pag malamig. Kahapon, maghapong umuulan, kaya medyo masakit yung aking sugat. Kumikirot talaga siya, guys. So, totoo talaga yun na pag malamig ay kumikirot yung sugat ng mga CS. Actually, dito lang ako na CS kay baby Michaela talaga. So, ngayon, ang kalat ng kwarto namin, guys, pasensya na kayo. Hindi ko pa maayos. Dahil ako'y napapagod pa. Sobrang puyat namin kagabi. So, papakita ko lang to. Gift. So, ayan. Ang laki ng gift. So, bigay to guys ng kapatid ni Mr. at saka nung partner. Tinanong nga kami na ano daw ba yung mga kailangan namin para sa pang-baby, ganyan. So, sabi ko naman, wala namang masyado na kasi nga, mabilis lang lumaki ang baby. So, tama lang yung mga damit namin na nandito sa bahay na pinamili para kay baby Michaela. So, pero nangungulit pa din kung eto, may binigay silang gift. Galing kasi dito yung kapatid ni Mr. Dumalaw and then may lakad nga sila. So, ito yung gift. Ang laki-laki niya, guys. Oh, tingnan niyo naman. Nakakatuwa. Ang cute. Ang cute ng wrapper. So, bubuksan ko siya. Pero bago ko siya buksan, is may nakadikit siya na card. So, babasahin muna natin yung card na nakadikit. Ang cute. Ang sweet. Oy, ang ganda, oh. Wow. So, ito yung nasa loob ng card niya. Ang dami niyang messages. Nakakatuwa. So, usong-uso guys, dito talaga yung card. So, ganun pala siya. Na-open. Ang cute. So, ayan. So, yung neighbor namin, dumalaw din kahapon. Nagbigay din ng card. Tapos, kinamusta niya nga ako, ganyan. Kamusta na daw ba ako? Well, okay lang naman ako. Aside sa, masakit talaga yung tahi ko as in. Hindi naman siya laging masakit, pero kumikirot siya lalo kahapon na hindi ako makalakad dahil sa sobrang sakit. So, ito yung card. Ang cute niya. Ibabalik ko na sa envelope. Pagpasensyahan niyo na guys dahil yung boses ko ay hindi talaga pa ganun kalakas or ka-energetic. Tsaka hindi ko rin talaga nilalaksan dahil si baby ay tulog. So, i-open ko na siya guys and then ayokong sirain yung wrapper kasi nanghihinayang ako. Cute kasi. Mahal kasi dito sa lahat sa UK. Kaya pinabalot pa nila ng cute. Nakakatuwa. So guys, sa mga video ko ay may baka minsan maririnig na kayong umiiyak. Oh. So, open natin siya. So, inalis ko lang talaga guys yung kalat ng kama. Ang kalat kasi. And then, si baby Michaela yung nandyan.
So, bubuksan ko na tong gift na galing dun sa kapatid ni Mr. Tsaka sa partner niya. Ay! Ano po? Ay, ang cute! Oh, palitan. So, dito siya pwede palitan. Changing mat. Kaya pala ang laki. Guys. May changing mat siya. Kaya pala ang nakakatuwa. Ay, naiyak na. And then, may kasama pa siyang blanket. Ang cute. Barbie. Ang ganda. So, pink na pink. Girl na girl. Ang sarap niyang hawakan, guys. So, ito, blanket and then changing mat. Hindi ganyan yung mat na ina-expect namin. Masyadong, naman, ang ganda naman ng pinadalang mat. Kasi, ang kala ko, ang gusto ko sana, yung alam niyo sa atin sa Pinas, yung pinaka-rubber lang. Yung napaka-simple. So, ito, pinasosyal. So, ayun. Thank you sa Uncle and Auntie ni Baby Kayla. So, naiyak na ang aking bebe. Ay, natulog ulit. So, natulog ulit siya, guys. So, hindi ko siya isasama dito sa video. Ipa-flash ko na lang yung mga picture.